Nako, nakahanap na ng katapat si Senator Tota Soto, mga kababayan. Grupo ng mga abogado pupunta po sa Korte Suprema para maghain po ng petisyon laban kay Senator Tota Soto na ipakontempt itong mamang ito dahil po sa mga naging pronouncement nitong si Senator Tota Soto, mga kababayan, sa naging desisyon ng mga taga-Korte Suprema at sa pagbasura sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Di bagay mariing kinuwestiyon ni Senator Tota Soto, mga kababayan, ang naging desisyon ng mga taga-Korte Suprema na para bagang sinasabi niya teka, mali kayo. Kami ang tama dito sa Senado. Nakakahiya naman. Ang kalaban ng Korte Suprema, taga One Ball University, samantalang yung mga taga-Korte Suprema nagsipagtapos ng abogasya, siya, knock-knock hoster lang ang alam. Tapos siya pa, itong question. Ngayon, nakahanap na po ng katapat si Senator Tota Soto, mga kababayan. Ulitin ko po, grupo ito ng mga abogado at hindi isang simpleng mamamayan lamang po sa ating bansa, kundi mga abogado. Hindi po ito pupunta sa Korte Suprema kung hindi po nila nakitaan ng sapat na batayan para ipakontempt itong nagmamagaling, nagmamarunong, piling matalino, na tuta lang naman ng isang politiko. Ito po ang balita, mga kababayan. Basahin ko na po. Stay tuned lang po kayo o tune in lang po kayo, mga kababayan, at marami po tayong pag-uusapan. Pero makikisuyo lang po ako. Dahil naka-shadow ban po kami ngayon, mga DDS vlogger. Hindi po nagno-notify sa inyong telepono ang lahat ng mga uploads namin. Baka pwedeng paki-like at paki-share naman po para malaman po ng ating mga kababayan na nakahanap na po ng katapat si Tota Soto at ipapakontempt na ito sa lalong madaling panahon, mga kababayan. Okay, maraming salamat po. Makikisuyo lang. Naka-shadow ban talaga kami ngayon. Maraming salamat po ulit. Ito na ho, pasensya na. Mga batikang abogado, tutungo sa SC para maghain ng kaso laban kay SP Soto. Ayan, kakasuhan siya, mga kababayan. Inihayag ni Attorney Ferdinand Topacio na nakatakdang magsampah ang isang grupo ng mga abogado ng petisyon sa Korte Suprema upang ipakontempt si Senate President Vicente Tota Soto III dahil sa umano'y mga pahayag nito laban sa hudikatura, mga kababayan. Nagmamagaling kasi. Feeling nakapagtapos kasi ng abogasya One Ball University galing, tapos questionin ang mga taga-Korte Suprema na para bagang sinasabi niya na mas magaling pa siya sa mga nagsipagtapos ng abogasya. Sino ka, Tota Soto, para questionin ng ganon ang taga-SC? Nakakahiya naman, sir. Naging Senate President ka lang, feeling mo mas matalino ka na, hindi mo nga maipaliwanag ng maayos ang tungkol sa problema dyan sa West Philippine Sea. Pinakakain ka nga ng alikabok ni Senator Rodante Marcoleta. Ito pa, ayon kay Topacio, lumampas na raw sa saklaw ng simpleng opinyon ang ilang naging pahayag ni Soto at maituturing umanong hindi paggalang sa Korte Suprema na isang mahalagang institusyon ng pamahalaan, mga kababayan. Lahat tayo, mapapolitiko ka man o hindi,
ang pinakatakbuhan o huling alas nating lahat pagdating sa pakikipaglaban patungkol sa usaping batas o legalidad, Korte Suprema. Korte Suprema kasi nga ito ang pinakamataas. Pero kini-question ni Soto at tila inaalisan niya po ng kredibilidad at kapangyarihan itong Korte Suprema. Sila itong tunay nakakaalam patungkol sa usaping legalidad, lalong-lalo na sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Yun na naging desisyon nila eh. Soto, karapatan mong igalang yan. Palibhasa kasi, hindi ka naman abogado, hindi ka nakapagtapos ng abogasya na meron kang bit-bit na isang lisensya na kung ano man ang maging question mo laban sa Korte Suprema ay maaaring bawiin ito sa iyo. Wala kang ganong credential. Wala kang ganong klaseng lisensya. Hindi ka madidisbar. Kaya siguro ang lakas ng loob mo na questionin mo ang Korte Suprema. Kasi hindi ka madidisbar, hindi ka naman kasi abogado. Feeling abogado. Yun lang siguro. No? Pero nakita nitong grupong abogado na ito na dapat kang kasuhan at ipakontempt. Buti nga sa'yo. Ito pa, binigyang diin din ng abogado na bagamat pinahihintulutan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may hangganan ito. Lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kasi po, maaari ho siyang paniwalaan ng ating mga kababayan. Sino? Si Soto. Doon sa mga pronouncement niya ngayon, mga kababayan, sa pagtutol niya po sa naging desisyon ng Korte Suprema, Senate President siya eh. Iisipin po ng ating mga kababayan na mga nakaantabay o mga nakasubaybay sa mga nangyayaring usapin tungkol sa politika at impeachment sa mga impeachable officer, mga kababayan, na ano yan eh, Senate President yan. Kapanipaniwala naman siguro. Siguro yung sinasabi niya. Maaaring meron siyang batayan, maaaring meron siyang pinaguhugutan, kaya niya nasabi yun. So totoo ang sinasabi ni Soto. Maaaring ganyan po ang magiging reaksyon ng ating mga kababayan kahit na mali po ito kung talagang sisisirin mo pailalim ang mga sinasabi ni Tuta Soto. Nakakaalam, itong mga abogadong grupo na ito, o kaya sila, gumawa na po ng aksyon. Dapat lang nabigyan talaga ng aksyon para hindi na po pamarisan itong mga sinasabi o ginagawa ni Senator Tuta Soto na maaari pong paniwalaan ng ating mga kababayan. Alam niyo naman po, sa Pilipinas, mga kababayan, lalo na kapag ka-Inglesero, yung magaling mag-fluent ng Ingles, lalo na kung napakagaling ko mag-Ingles. Pero, ang totoo bobo, papaniwalaan po yan ng ating mga kababayan. Sa Pilipinas, isa na ho yan sa mga tinitignan ngayon. Kapag ka-Inglesero ka, matalino ka, pero hindi po lahat ng mga nag-i-Ingles matalino. Marami dyan, mga mambabatas, nasa Senado, nasa House of Representatives, nagsisipag-English yung mga yan. Matalino ba? Abay, karamihan po dyan, bobo. Bakit? Paano ko nasabing bobo? Alam nilang mali ang korupsyon. Alam nilang mali ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Bakit pa nila ginagawa? Bakit pa sila nakikipagkaibigan sa mga elected official na kawatan? Di po ba, mga kababayan, bakit pa nila pinapanginoon si Tambaluslos? Alam nilang kawatan. Di ba gay bobo? Paano magsalita yung mga yan sa kanilang mga privileged speech? Di ba gay English? Piling matalino, pero kanino kumakampi dumidikit? Sa mga kawatan.
Matalino ba yan? Mabuti pa. Itong mga senador na nagtatagalog laang, kagaya ni Senator Robin Padilla. Tapat sa bayan. Hindi lamang tapat sa isang politikong sinusuportahan, kundi tapat sa bayan. Mahal tayo. Tayong lahat. Kung kaya na lang tayo yapusin lahat, naggagawin niya na eh. Kaso hindi niya kaya. Kaya ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa kanyang mga trabaho. Di ba? Purong Tagalog si Robin Padilla kung magbigay ng privilege speech, pero ramdam natin na may alam itong mama na ito. At higit sa lahat, may malasakit sa bayan. O ito pa, may hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga sangay ng Estado, mga kababayan. Mga batikang abogado tutungo sa AC para maghain ng kaso laban kay SP Soto. Tapos, ang maliligayang araw mo, Tuta Soto. Nakahanap ka rin ng katapat, buwa ka ng naka.